Bulandang ang buong bansa matapos kumpirmahin ng Korte Suprema na sumuko na si Pangulong Kuting Jr. sa harap ng mga kaso ng katiwalian at iba pang matitinding aligasyon laban sa kanya. Ayon sa mga ulat, voluntaryong isinuko ni Kuting ang sarili sa mga otoridad matapos ang ilang linggong matinding pressure mula sa publiko, militar at iba pang sektor. Libo-libong mamamayan na nagtipon sa harap ng Korte Suprema upang saksihan ang makasaysayang pangyayari habang ang ilan ay sumisigaw ng panawagan para sa hustisya. Samantala, ilang tensyonado at magulong aksena ang naganap sa Malacanang nang makarating ang balita kina unang ginang Liza Trasmangs at House Speaker Martin Tambaloslos. Ayon sa mga insider, nagwala umano si Liza Trasmangs at hindi matanggap ang naging desisyon ng Pangulo, habang si Tamba naman ay labis na nababahala sa posibleng epekto nito sa kanyang political career. May ulat sa kanilang mga financial dealings. Ang mga supporters ng administrasyon ay naguguluhan at nag-alala habang ang mga kritiko ng pamahalaan ay nagsasabing ito ang huling hakbang para sa pagbabago. Ang isyong ito ay nagpatindi sa tensyon ng politika at ang mga pahayag ni Sara ay nagbigay daan sa masusing pagtingin sa mga anomalya sa loob ng gobyerno. Dahil sa pag-umpisa ni VP Sara, inaasahan na magkakaroon ng seryosong investigasyon sa mga kasong ito at maaaring magresulta ito ng mga pagbabago sa kasalukuyang administrasyon. Balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Or for just violent adventurism? What is really behind, hi Nancy, how are you? All this noise, patriotism, power hunger, or just plain self-interest? Bakit di mo kaya tanungin yan sa'yo, sa sarili mo in really? Bakit hindi ka man lang magsabi sa katotohanan na ang presidente ay polboronic at bangag? Kung sa bagay, ikaw nga mismo self-confessed na yung mga anak mo, mga addictus din. Di ba? Kaya ito-tolerate mo na may presidente tayong bangag kasi nakikinabang kayo. Ang tanda-tanda mo na, amoy lupa ka na nga eh, kukunin ka pa ng lupa, ayaw mo pang itama ang iyong pagtatraidor sa taong bayan. Kaya ikaw in really, pag ikaw na-tsugi, diretso ka sa impyerno. Yan ang pakiramdam ko, talagang mapupunta ka sa impyerno. Masusunog ka doon. Kung meron. Diba? Or kakainin ka ng mga uod na may mga blade. may mga giring-giring bala. Ayan. So yung mga kaletsyan ninyo, para ipagtanggol ang addictos niyong presidente, yun ay ang tunay na vested interest. Dahil nakikinabang kayo sa mga posisyon, kaya kung todo talaga kayong what? Kung todo kayong pagtatanggol sa inyong bangag na presidente na walang ginawa ay mag-addict. Actually, pumunta siya ng UAE, di ba? Si Bangag ngayon. Mamaya natin puntahan si UAE. Tignan natin ang kajotahan niya. Tignan natin ito. Sige, puntahan na natin si UAE. Okay, sabi ni Nancy, tawa daw siya ng tawa, pakiklaro mo naman, Miss Maharlika. Threading ba or nagpa-wax si Keso? Okay? Alright. Ikaw bangag, sukang-suka na taong bayan sa inyo at ang OFW. Recently, di ba, kahapon ba o ngayong araw, pumunta si Bangag sa UAE. Ang sabi ng Khalij, ano kung tama yung bigkas ko. Khalij Times, Marcos Jr. begged for understanding of his kababayan in the UAE. He would not have time to meet them. Julul. Mga palangga, ito yan no. Kung mababasa ninyo, ang mga OFW ay galit na galit sa comment section. The reason why kaya hindi siya makipagkita sa inyo kasi ayaw nyo naman makipagkita. Sabi ng mga tao dito, the most corrupt president in the Philippine history. The Ayuda president legalized corruption in his administration and abuse of power from his allies in Congress
Worst president ever in the history. Just saying. Sinusuka ka ng mga OFW Nakita mo yan? Yung mga comment dito palangga, kung pupuntahan nyo, grabe. Buti naman, di naman namin gusto na makita ka ang isang weak president. Never to Bongbong Marcos. Better resign now. Sabi ng isa, the worst president of the Philippines in history. He has done nothing to our country. Sabi ng isa, nakakahiyang naging presidente ng Pilipinas. O sabi ng isa, ang sarap magbasa ng comments dito. Worthless makipagkita sa napakalumpo na leader. Don't, sabi niya, hindi welcome ang plunderer dito sa UAE. Diyan ka na lang sa UAE bangag, the most corrupt and worthless president of Philippine history. Isama mo na dyan si Tambi at si Lisa Tanas, huwag na kayong bumalik. Ito ang sabi ng mga tao, ang daming comment, libo ang comment may higit 1,000. Ang sabi dito ng mga palanggan natin, call the government of UAE, need drug test for all delegates. Tama. UAE shouldn't give importance to a weak Philippine leader who doesn't know how to stop his cousin from emptying the government's coffers. Such a corrupt family allowed open corruption practiced in the House of Representatives. I know it's impossible, but I hope the UAE will ask our president to do a drug test in the UAE. Ang dami lahat, wala kang makikita na matino dito na comment sa College Times. Drug test first. We don't need him man. Bisaya, we don't need him. Okay? We don't need a heartless president. We don't need a corrupt leader. Bangag, corrupt, useless president. Sabi ganon na isa. The comments are very satisfying to read. Okay. Sabi dito, may I suggest instead of just airing out your concerns, tag the news agency as well so this will be brought into their attention. Okay? Sabi na isa, okay naman kami dito, hindi ka namin kailangan. BBM, isinusuka ka ng OFW. Ang dami, kung mababasa ninyo, ang mga tao dito talagang, nabanggit pa ako sa comment ni Ram Marhan. Ito, Miss Maharlika, ang comment and sentiments ng mas nakararaming OFW sa UAE. Ayan, sinabi ni Ram, Ram. Di ba? Natagpa pala ako ni Palangga. Okay. Nakikita nito, ito yung sentimiento ng OFW. Ito rin ang sentimiento ni Inday Sara na ito ang itsura na ng Pilipinas. Yung mga putang ragis na yan, Browner, lahat ng mga nakikinabang, para daw sila sa Filipino people. Diba? Pero kung para ka sa Filipino people, bakit sinusunod mo ang isang addictus benedictus? Kung para ka, sabi nga ni Inday Sara doon, nung nandoon siya sa veterans, nung tinatransport si Attorney Lopez, na ang sumunod lang kayo sa lawful order, hindi sa unlawful order. Yun ang sabi ni Inday Sara. Pero ang ginagawa ninyo, AFP, kayo mga kapulisan, may mga eksena pa kayo na ang inyong mandato ay to protect the people and state. Really? Kung pinoprotektahan nyo ang tao at ang bansa, bakit tahimik kayo mga buwaka ng ginemis nyo sa pangidnap ni Lisa, sa extraction ni Lisa sa Turkey para tulungan ang kanyang business partner, na may problema, may dispute, may domestic dispute. Okay, sa kanyang asawa, pag-away nilang mag-asawa, pinakialaman ni Lisa Marcos na manipulahin ang mga dokumento, gamitin ang kapangyarihan, ang mandato ng presidente, ang mandato ng DOJ, ng AFP, ng what do you call it? Sino yun? Ni AFP, sino yun? Maisip, yung tangay ng ano na yun, si Hai Louie. Sino yung si Hai Louie? Na mental na ako. Kailangan ko na ng mental pill. Si Hai Louie, yung asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. Sa DFA. Yan ay kinasabwat ni Lisa. Kung totoo kayo, AFP,
na pinoprotektahan nyo ang Pilipino dahil yun ang inyong putang inang mandato. Bakit kayo nakipagsabwatan nung inutusan ni Lisa Marcos kayo na dukutin ang dalawang bata o extract sa Turkey? Hanggang ngayon, ang mga bata ay nagsasakripisyo mental. Yan, mga hayop kayo, mga inayupa kayo. Ano mandato nyo? To protect? Pero ang pandurukot ni Lisa Tanas, ang pangidnap, hindi nyo pinoprotektahan ng taong bayan? Tapos sinitwist nyo? Ang sinasabi ni Inday Sara, ang sabi ni Inday Sara, nagbilin siya na kapag dinurgor siya, mayroon nang gugurgor sa 3. Hindi niya sinabi na, ay may plano ako, nagbayad ako ng taga-gurgor kasi gusto ko gurgurin. Walang ganon. Yung kadyutahan ninyo, sabi mo, Browner, na pinoprotektahan ninyo ang taong bayan. Ulit-ulitin ko, mga palangga. Ang smuggling business ni Lisa, hindi ba national interest yan? Patuloy araw-araw sa Bureau of Customs, agricultural smuggling, lahat ng kadyutahang smuggling ay inuubos ni Lisa Marcos ang pera ng bayan. Ang putragis na 5,500 flood control na 1 billion a day, public interest yan. You protect the people. Ilan ang nangamatay nung bagyo dahil bugo si Marcos Jr. dahil pinili pa niyang suminghot ng pulburon sa pagiging adik niya at authenticated ang video dito sa Amerika na ang presidenteng Bangag Marcos ay adik sa pulburon. At i-report ko yan kay Trump. Buisit ka. Kala mo may pabati-bati kunyari kausap si Trump. Sukang-suka si Trump sa'yo. Binulong niya kanina sa akin. Charing lang, palangga. One day, bubulong din yan. Okay? Seriously, mga kababayan, nakagagalit to mga to. Ang mandato daw nila to protect the people and state. Kung gusto niyong protektahan ang bayan, ano ang nangyari kay Sayarot? Mga kapulisan, alam niyong inarbor ni Robles si Sayarot. Isa yan sa nirereklamo niya sa akin dito at sinagot ko yan. Nakalagay pa yan sa saksi yang balitang yan. Inaarbor ang mga nahuhulihang may mga pampasabog. Anong ginawa niyo mga buwaka ng ina niyo? Nung inappoint ni Marcos Jr. si Michael Ma na sangkot sa agricultural smuggling. May ginawa ba kayo? Itinago, ikinubli ni Marcos at ni Lisa ang appointment niya kasabwat ang mga mainstream media na dapat lahat ng appointments ay naka-publish. Mandato. Diba? Not Sayarot, Chandiramani. Okay, na-mix up ko na. Si Chandiramani yung may pampasarbog. Si Sayarot yung kaibigan ni Bangag na nahuli, na-intercept ang kanilang mga epektus, 1.8 tons, going to Australia, na-intercept. Ano nangyari? Napala paulit-ulit tayo dito na sinasabi nila. Ano sabi mo, Browner? We are facing greater challenges that require the strength of a united country and armed forces. Yes, we are facing big. Putangin ang challenges na yan. Ang challenges everyday ng taong bayan na may presidenteng sumisinghot ng ipinagbabawal na white powdery substance. Putang ina nyo, nasaan yung kaso nyo? Asa na? Puisit kayo, Tinakot-takot nyo ako noong July. Browner, nakikita mo yan? Yan, parang sa ano yan, Shoot talaga yan sa inyo.
DILG, NBI, Gibo. Tinakot niya ako, di ba? Kasuhan namin hindi niya sinabi, yung nagpakalat ng video na si Bukuting gumabangag. August, September, October, November. Maglilimang buwan na nga pagpasok ng December. Saan ang kaso nyo na si Marcos ay bangag na bangag? Yun ang inaantay kong kaso dito sa Amerika. Mga kababayan, they filed proxy cases, 4 proxy cases against me. Nilalabanan ko sila lahat. 1 dismissed, 3 pa hinaharap ko. Ang inaantay ko, ang ultimate case na inaantay ko, yung kaso mo, Lisa, na ikaw ay kidnapper at si Bangag ay addictus. Humarap kayo sa korte ng Amerika. Total, mayayabang kayo, maputang ina nyo eh. Mayayabang kayo, nag-ahar kayo, duwag kayo. Dahil ikaw ang sinasabi ko, Lisa, nangidnap ka. Di ba defamatory yan? Kung strong ang mga kaso ninyo, at sa tingin nyo, si Maharlika nagsisinungaling, Lisa, putang ina ka. Mag-hire ka, i-hire mo i-hire nyo, total, hinire nyo na yung abogado ni Johnny Depp. Yan ang hire mo, na sinabi ni Maharlika na ako ay kidnapper, at nang maipresenta namin sa Korte ng Amerika na indeed ikaw ay kidnapper. Putang ina ka, Lisa Marcos. Papantay rin ang paa mo. Ikaw hayop ka, Marcos Jr. Huwag kang magsinungaling na hindi ka adik. Tinakot-takot niyo ako, di ba? Nasabi ninyo, gagawin niyo ang lahat. Makikipag-ugnayan kayo sa Amerika para kasuhan ang nagpakalat ng deepfake video. Deepfake? Doon pa lang sa deepfake, yari na ako doon kung totoo kayo eh. Dapat nanginginig pa laman ninyo sa kakaso sa akin kung deepfake. Pero ang deepfake nyo hanggang media lang. Kasi gaom-om sa mga boto, kagwarta ang mga media galing sa inyo. Ewan ko tinong boto, gipaom-om yung mga lintik. Nami kayo pang anuhon. Mga kababayan, kailangan nyo maintindihan. Ang laban ko dito, kamatayan. Tinakot ako, hanapin nyo, July. Makikipag-ugnayan kami sa bansang Amerika. Pananagutin namin ang nagpakalat ng deepfake video. Doon pa lang, kung deepfake video pinakalat ko, panalo na yan sila sa kaso. Pero bakit walang kaso? Kasi duwag si Junior, si Marcos Jr., kasi liit ng butiki ang kanyang balls. At ang buto niya kasing liit ng aspile. Kasing payat. Kaya ganyan. Wala kang balls, Marcos Jr. Buisit ka. Kung gusto mo akong kasuhan, aantayin kong kawatan ka. Adik ka. Diyan ako excited eh. Maipresent ko sa Korte ng Amerika ang authenticated video. Kasi mga kababayan, sinasabi nila, fake news si Maharlika. Fake yan. Defamatory yan. Yung sinabi ko, yung video na yan, kung hindi fake yun, putang ina nyo, 4 na proxy cases. Pero bakit wala yung video na, wala yung kaso na nagpakalat ako ng video na nagsisingot ka? Bakit wala yung kaso, yung in-expose ko dito, yung nag-iyakan na mga bata, nung inagaw mo, Lisa Tanas, ang 2 minor de edad sa kanyang ina. Kanilang ina. Magtataka kayo kung bakit ganyan ang naging reaksyon ni Vice President Inday Sara? Dahil nakita niya, nabudol siya at nasaksihan niya ang kababuyan ni Marcos Jr. Ako man, yung mga hayop na yan, ni piso wala akong hiningi dyan. Dahil binudol tayo dahil sa jutang ginimis na continuity daw. Kukontinue daw nila ang war on drugs si PRRD. Kukontinue daw nila yung mga build. Asan na? Mindanao Railway Project. Flagship project. Ayaw budgetan. Ayaw pondungan. Dahil akala Duterte ang makikinabang. Tangay na. Taong bayan na makikinabang hindi Duterte. Duwag to mga to eh. Kaya tama sabi ni Inday eh.
Hindi pa sila nakakahanap ng kalaban na katulad ni Inday. At kasama na ako doon. Hindi pa kayo nakakahanap ng bunganga ng isang Maharlika na kayang itaya ang buhay, harapin ang mga kaputahan mong proxy cases, Lisa. 4 na kaso. Ang isa na sinasabi yung 2 bilyon, dismiss. So wala kayo nakuha 2 milyong dolyar. Dahil wala naman kayo makukuha. 3 pa mga kababayan ang hinaharap ko. Plus, 3 assassins ang pinadala nila. Ang gugurgur sa akin. Total, may insurance naman ako eh. Pamapatay, hindi mapatay. Only 1 life to live, di ba? Di ba? Isang buhay lang naman tayo. Di mo alam, iba nga dyan, namatay ng kumain lang ng tinik. Dapat si Lisa yung kumain ng tinik. Do you think takot ako mamatay? Hindi ako takot mamatay. Tangina. Una-unahan lang ang buhay. Kaya sinigurado ko, you have to know mga kababayan, wala po ako ipapamana sa mga anak ko na nakaw na yaman. Wala. But I secure them. Dahil alam ko na demonyo to si Lisa. Nagpadala ka ng manggugurgor. Yan ang binigay sa akin ng impormante. May pangalan siya at mayroong sworn statement. Yun ang kailangan yung malaman, kababayan. Sino ba si Maharlika na hindi naman politiko? Bakit gusto akong patayin? How much more si Inday Sara? Na noon pa lang, gusto na siyang gurgurin. Kaya di ba yung mga pa-joke ni Inday, yung dito, gusto nila akong gurgurin. Pero yung guhit niya dito, yung scar niya, hindi naman yun talaga na ginanon siya. Pero may planong gusto siyang gurgurin. Si Inday, ang delikado ang buhay. Kasi siya yung susunod eh. Pag si Bangag Jr. ay na-overdose sa pulburon, si Inday ang susunod. Kaya pakaingatan nyo si Inday. Si Bangag, walang kwenta ang buhay niyan. Ever since, nung ipinanganak yan sa mundo, nakahulba na ang gagawin niya lang mag-addict, magnakaw, mag-orgy, at kung ano-ano pang kadyutahan ang gagawin ni Bangag. Ayon yan sa ating impormante. Ano ba ang achievement ni Bangag? Kaya kapag pumantay ang paa ni Bangag at ni Lisa mamayang gabi o sa mga susunod na araw o sa mga, pag na-overdose sila, yung mga anak niya, magugurguran yan according to my source. Dahil hindi naman magkakasundo yung mga yan. And I can't wait sa mga panahon na yan. Nakabwisit na to? Putang ina to mga to. Oh, sabi ni Watch and Learn Channel, Katunying, what can you say, madam? Bumaliktad na daw. Julul yan palangga. Wala na kasing nanonood dyan. Mababa na yung views, wag yung panoorin, DDS. Mga supporter, bakit? Maniniwala lang ako kay Tunying kapag inamin niya sa inyo, panoorin niyo siya, pag inamin niya sa inyo na inutusan siya ni Lisa na mag-fabricate ng address sa number 1962. Yan ang unang nag-file ng case sa akin sa Pilipinas. Okay, Taberna. Kung gusto mong, totoo yung sinasabi mo na, ano sabi niya? Napanood ko na failure ito si Bangag. Basta parang ganon, di ba? Aminin niya. Ang pagkakamali niya, nag-fabricate siya. Nag-fabricate ka, Taberna, ng address ko sa Pasig. Bago kami maniwala sa'yo na kunyari ikaw ay kino-call out mo si Bangag, julul. Huwag niyong panoorin yan. Kailangan lang niya ng views niyo. Yan. May nag-send nga sa akin katarantaduhan yan. Aminin niya muna na inutusan siya ni Lisa Tanas. Diba? Love ya. Hi, Tunying. Nalala niyo yung message sa kanya, audio ni Lisa? Nung tuwang-tuwa sila na pinagkaisahan nila si Attorney Vic Rodriguez? Okay, magpapaniwala dyan. Bumagsak na kasi ang engagement niyan. Gusto ko yung kukunin uli. Sabihin niyo sa kanya, ito challenge. Mag-message kayo. Tunying, kung totoo yan pinagsasabi mo
na kino-call out mo ang Marcos, i-pull out mo ang kaso ni Maharlika na ginawa mo dyan sa Pilipinas kasi gawa mo lang ang address to Nying. Bago ka paniwalaan ng supporters ni Inday Sara at paniwalaan ng taong bayan na kunyari concerned ka, yan, umamin ka na ikaw ay nagpagamit kay Lisa nang nag-fabricate kayo ng address kay Maharlika. Alam mo, Tunying, nasa sa Amerika ako. Alam mo, Lisa, na nasa Amerika ako. Doon pa lang maniniwala kami kung ikaw ay, well, naglalaro naman yan eh. Kung saan meron, doon. Diba? Walang credibility yan. Walang credibility. Huwag kayo nagpapaniwala dyan, kailangan nyo ng engagement. Yung unang panoorin, i-block nyo na. My God, sayang. Sayang yung time nyo, wala namang kwenta eh. Kapag ang tao ay napakitaan mo ng isang malinaw na ebidensya na traidor sa bayan o nanggigipit sa kapwa niya tao, yung pagpapabricate niya ng address ko, panggigipit yan. Yun na lang. Ibig sabihin, hindi matino ang taong ganyan. Yan ang inyong pakaisipin. Jingjing. Thank you, Jingjing. Sabi ni Rose Mostunen, huwag kayo magpapaniwala kay Tunying. For views lang si Tunying, sabi ni Chinita Santiago. Oo nga, Diyos ko, block nyo yan. Wala yan. Doon kayo sa solid. Doon kayo sa 4 ang kaso, isa dismiss, may death threat, at walang nakamkam sa kaban ng bayan. Doon kayo. Okay? Huwag kayo doon sa mga sa mga walang prinsipyo. My God, na kayang ibenta ang kanilang mga alindog. Dapat tayo mag-post na i-correct ang news sa media na nagko-cover sa abroad, sabi ni Summersense. O mag-post kayo na mag-post. Basta ako, ginagawa ko palangga, pupunta ako bukas sa Florida. Hindi, joke lang. I'm serious. Akatok ako dun sa Mar-a-Lago. Papa Trump! Your daughter is coming! Maharlika is here. Mas bit-bit ko yung pulburon video kay Trump. Siguro sasabihin nila, ay Maharlika, naloka na yan, ganyan-ganyan. Ba't ka naman papansinin ni Trump? You never know. Baka pag nakita niya yung alindog ko, come in. Gaganon. You'll never know. Try lang natin yung luck natin, mga kababayan. Ano pa? Ano pa ang mga katanungan? Yung dating sikat na silaw sa pera, sabi ni Palangga. Wag nang maniwala dyan, block nyo na. Block nyo na yan. Huwag kang paniwala. Doon kayo sa may death threat, kay Maharlika, tsaka kay Inday Sara. Imagine mo, sa buong buhay ko, mga kababayan, I tried to help my kababayan in America. Kwento ko na yun eh. Nung ako po, bumunta ng Amerika, ang naging puhunan ko lang talaga, ang pakikipagkapwa-tao, ang pakikipagkaibigan. Kaya connect ako sa Filipino. Ako ang tipong tao na kahit sa elevator, dakdak ng dakdak. Kahit sa palengke, kahit busy, kahit naglalakad ka, kakausapin kita. Okay? That's my personality. At nung ako ay medyo na-establish ko na ang pamumuhay sa Amerika, lahat ng pumupunta dito na naghahanap ng ika nga greener pasture, Palangga, baka may alam ka naman diyang racket. Oh. Kahit hindi ko kakilala, tawagan ako, hello Palangga, si ganito, yung pinsan ko kasi kararating lang eh. Magtitake ng board, baka naman meron kang maraket dyan, ganyan. Alam mo gagawin ko? Ito, hindi ako nagyayabang. Ito ako eh, what you see is what you get. Tatawag ako sa mga kakilala kong agency. Dita, meron na tayong bagong recruit dito, galing ng Pilipinas, baka gusto mong tulungan. Pinsan ko to, kahit hindi. Kaklase ko to, kahit hindi. Sabi mo magkaklase tayo, ganito. May experience ba yan? Magaling to, pinakamagaling to. May award pa nga to eh.
Sabi ng may agency, lukarit ka talaga. Award, lulukuhin mo na naman ako. Sabi, pero alam na kasi na yung mga kartada ko na binibiro ko. May mga award na to, tita. Ang daming medalya nito. Diba? Mga ganyan. I tried to help people sa aking munting, kapasidad. Hindi ako wala akong kaso. Wala akong ginurgor. Wala akong tinarantado na kababayan ko. Eto lang, sa pagsuporta ko sa bangag at ako'y naging critics nila. Ito ang regalo ni Lisa sa akin, 4 na kaso, pero dismiss yung isa. Ganun talaga. Gusto ko na nga lang mag-aral ng abogasya eh. Kasi kasasagot ko ng kaso, pwede na ako mag-abogasya. Diba? I'm serious. Diba? Sabi ko po niya, ito lang pala yun. Pero syempre, mag-aral ka. Hirap kaya mag-aral. Kasasagot, ito, palpak itong pagsasabi. Ito po ang larawan ng martial law na undeclared. Ulit-ulitin ko, kung ako po ay nasa Pilipinas, kasama ko na si Percy Lapid na inuuod ngayon. Ipapapatay din ako ni Lisa. Kung dito nga, mag-isip nga kayo, 4 na kaso ay mga putang ina, mga dating dugyutin ang nagkaso sa akin. Paano sila makaka-afford ng abogado sa Pilipinas at abogado sa Amerika kung hindi sila tinulungan ni Lisa? Dahil yung unang case, di ba? Sinabi ko naman na yan. Hindi pala una, basta hulaan nyo na lang doon sa isang case. Doon sa mga 4 na kaso, ipinagmalaki actually nung 2 na si Lisa ang gagastos sa kanila. At ang isa, galing sa loto. Alam nyo na yun. Ay, nako. Ano pa? Ano sabi? Ay, kay Tulpo, yung Cosme. Sige, sagutin natin yung sinasabi na si Inday ay jowa niya si Attorney Lopez. Ito mga putang inan to. Oy, dito ko na lang aaminin. Ako tomboy din. So, anong pakialam nyo? Kung nyari ako tomboy, kung totoo yung sinasabi niyo, anong gawa-gawa na namang kwento? Ako tomboy ako pala. May jowa nga akong girl eh. Nakita niyo yung mga nakasama namin sa cruise, 2 doon, jowa ko. Ano ba yung, ano ang issue? Tulfo, bakit yung bunganga mo, ikaw, Ramon? Ha? Ang dami mo ng jowa ah. Kumusta na kayo ni Hilda? Di ba? Matagal na kayo wala ni Hilda. Marami ka rin jowa. Yan ba ang usapin? Gagawan nyo ng kwento yung tao na concern sa kaibigan? Sige, pagpalagay natin na kunwari, pero pambabastos yung ginawa nila eh. May asawa si Inday at may mga anak, pambabastos ang ginagawa mo, Ramon. Namit ko yan si Ramon, may maganda pang ako sinulat dyan eh. Sinabi niya yan sa akin eh. Nang bata pa naman ako noon, during my Mascom days, isa yan sa in-interview kong personalidad. 2 beses ko yan na-interview sa kanyang opisina. Ang kanya pang sekretary dati si Carlo eh, Bakling. Bigla ko naalala. Ha? Ang sabi niya sa akin, love what you are doing. Anong ginagawa mo ngayon, Tolpo? Anong ginagawa mo? Anong nilalab mo ngayon? Bakit kakatanda-tanda mo na napaka-marites mo? Ikaw ang tunay na chismoso. Bakit ka gagawa, sisirain mo ang anak, ang asawa? Ganon ka na ba talaga kabastos? Kukunin ka na lang ng lupa. Supon ka na lang sa lago, pati buto mga layot. Muna pang imo ginaano. Kayo mga tulpo kayo, wala kayong kwenta. Manggagamit din kayo. Noong panahon ni Duterte, sip-sip kayo ng sip-sip. Namit ko pa yung kapatid mo si Wanda eh. Dito eh. Buti na ligwak yun. Di ba? Kayong mga tulpo, wala kayong maipagmamalaki. Si Claudine lang ang karap nyo. Si Claudine lang ang katapat mo. Hi, palangga Claudine. Love ko yan si baby girl eh. Claudine, pakibanatan nga si Tulpo. Di ba? Claudine lang yan. Tapos na yan eh. Tawagan si Claudine. Di ba, baby girl?
Ikaw, Tulfo, ano bang may pagmamalaki nyo? Oh, maliban sa ine-exploit nyo ang mga chismis. Dami si Rapi, si Rafael. Sinabi ni Inday na inaanak, oo nga, sabi ni inaanak ni Attorney Laika, yung mga anak ni Inday. Mga gago nga eh, pero hindi naman big yan mga pala, hindi naman big deal yan. Itong Tulfo na ito, bayot ka ba dong? Ikaw, tigulang ka na, uy, Tulfo, Bisaya man yan sila, no? Ay, ikaw, Tulfo, yung luyat mo nga saging, ipa-um-um na lang na sa imo. Pagtawa na lang itong mga pangit na. Ikaw, Rafael, yung kapatid mong gurang, nakukunin na lang ng lupa kung ano-ano pa pinagsasabi. At ikaw, Rafael, yung pinagkikitaan nyo, pinambubuhay nyo dyan, puro chismis, and exploit nyo ang mga tao, yung mga kawawa na umaasa lang sa 5,000, 10,000 na ibigay nyo pamasahe. Pero pinagkikitaan nyo ang kanilang istorya. Imbis na kayo ang mag-guide, pwede nyo namang ayusin yan, private, kung gusto nyo tulungan, pero in-exploit nyo ang mga chismis, away ng mag-asawa, mag-jowa, ng magkapitbahay, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!